Magkano kinita natin ngayong gabi? 800. 1,000. Tingnan mo yung apat na lalaking kakaalis lang sa mesang nasa likod. Umorder sila ng mahigit 100. Sa beer pa lang, nakalabinlimang bote na sila. Palagay ko abot tayo ng 1,000 ngayong gabi. 1,000. Kung hati tayo ng pantay, kukunin niya yung 500 para saan? Kanya lang ba ang pwestong to? Pero usapan natin nung umpisa, 50-50 ang Haishan. 50-50, dati yon. Akala mo ba hindi kikita tong pwesto kung wala siya? Sinasabi ko sa'yo, hindi na pwede ang ganitong Haishan. Qiangzi, maganda ang benta natin ngayong gabi. Kinwenta ko ng mabilisan, nasa mahigit 1,000 ang gross natin, haha. Oh, maganda nga. Tamang-tama, ngayong nagliligpit na tayo, kwentahin na natin ng maayos ang kita. Sige ba, araw-araw naman natin kinukwenta to. Anong pinagkaiba ngayon? Ngayong araw, ang gross natin ay 1,500. Ibawas mo ang puhunan na 450. Ang malinis na tubo natin ay 1,050 piso. Kaya tig 525 tayo. Idagdag pa yung kahapon. Heto, pirmahan mo teka lang. Sinong nagsabi sa'yong hati tayo sa gitna? Anong ibig mong palabasin, Chen Feng? Totoo namang masipag ka at hindi nagtatamad-tamaran sa trabaho. Pero kailangan mong intindihin ng mabuti. Si Qiangzi na ang humahawak ng pera natin ngayon. Siya ang umaasikaso sa mga customer at nakikipag-ugnayan sa palengke. Akala mo ba kaya lumakas ang benta natin? Ay dahil lang sa magaling kang mag-ihaw. Qiangzi, ano ba ang usapan natin nung umpisa? Ikaw ang bahala sa tao, ako sa pagluluto, kaya 50-50 ang Haishan. 1 taon pa lang tayong nag-umpisa, babaguhin mo na agad. May katuwiran ang sinabi ni Mizi. Lumakas ang benta natin ngayon, kaya lumaki na rin ang mga gastusin. Kailangan nating ayusin ang hatian natin. Kung ano man ang usapan dati yon. Ngayong malakas na ang negosyo, natural lang na baguhin natin ang kwentahan. Mula ngayon, 30% na lang ng kita ang makukuha mo. Sa amin ang 70%. Tutal, si Qiangzi naman ang nagdadala at bumubuhay sa pwestong to. 30%. Nung umpisa, ibinuhos ko ang buong ipon kong 12,000. Inikot ko ang buong syudad para lang makuha ang pwestong to. Araw-gabi akong nagpakapagod ng halos 1 taon. Sinasabi mo sa akin na 30% lang. 30% nagrereklamo ka pa. Magtanong-tanong ka nga sa labas. Magkano lang ba ang kinikita ng isang ordinaryong empleyado sa isang buwan? Kumikita ka ngayon ng halos 10,000 kada buwan, dapat magdiwang ka na lang. Sun Qiang, ikaw na mismo ang magsabi. Sino ba ang naghanap sa pwestong ito? Sino ba ang nag-isip ng recipe na to? Hawakan mo ang konsensya mo at sumagot ka. Chen Feng, ang negosyo ay negosyo. Wala nang dapat pagtalunan dito. Tanggapin mo ang 30%. O magkanya-kanya na tayo. Mamili ka. Sino ba ang nagmakaawa sa akin noon para tulungan siya? Sino ba ang nagsabing, Kuya Feng, tulungan mo naman ako? Tinulungan mo ako, natatandaan ko iyon. Pero ang negosyo ay negosyo. At iba ang utang na loob. Humingi siya ng tulong kaya tinulungan mo. Ibig sabihin lang yan, ginusto mo rin yon, di ba? Isa pa, kung hindi lang nakita ng asawa kong si Sun Qi ang nawala kang trabaho. Naawa lang siya sa'yo, akala mo ba gusto talaga niyang makipagsosyo? Naawa sa akin. Sino ba ang halos araw-araw na pumupunta sa bahay ko noon? Sabi mo pa, Kuya Feng, ang galing mong magluto. Sayang naman kung hindi ka magtatayo ng tindahan. Hindi ba ikaw ang nagsabi niyan, Liu Mei? Nambobola lang ako noon, naniwala ka naman agad. Luging-lugi talaga si Chen Feng dito. Masyado kasi siyang matapat at mabait. Sa pagnenegosyo, kahit kanino ka pa makipagsosyo, wag na wag lang sa mag-asawa. Mag-isa ka lang laban sa 2 bunganga. Paano ka mananalo sa usapan? Bawat mesa sa pwestong ito. Bawat silya. Ako mismo ang pabalik-balik na naghakot gamit ang tricycle. Ako ang nagwelding ng ihawan na to. At ang timpla ng mga pampalasa, 1 buong buwan ko iyong pinag-aralan. Daang beses kong tinikman bago naging perpekto. Ang sarap naman ng buhay nyo. Nakatambay lang kayo sa bahay at naghihintay na magbilang ng pera. Tapos ngayon, sasabihin nyo sa akin na empleyado lang ako dito. Ano namang masama sa pagiging empleyado? Ikaw lang ang kumakayod, kami hindi. Yung araw-araw na pangolekta ng pera at pag-aasikaso ni Sun Qiang sa mga customer, hindi ba trabaho yun? Akala mo ba kusang lumilipad ang pera papasok sa bulsa natin? Pag-aasikaso ng customer. Siya, nag-aasikaso. Nakaupo lang naman siya doon, nagmamayabang at nakikipag-inuman.
3:00 ng madaling araw, habang nagkukuskus pa ako ng ihawan. Nasaan siya? Nasa kama mo. Chen Feng, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Tama na, tama na. Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Basta, ito na ang huling sasabihin ko. Ang pwestong ito ay sa aming si Sun Qiang. Nasa sayo kung gusto mo pang magtrabaho. Kung ayaw mo, makakaalis ka na. Sun Qiang, tanungin mo nga iyang konsensya mo. Sino ba talaga ang nagbangon sa pwestong to? Sino ka mo ang nagbangon? Siyempre, ako. Kung wala ako sa harap para mag-asikaso ng mga customer, makipag-ugnayan sa palengke at bantayan ang pwestong to. Sa tingin mo ba, sa pag-ihaw mo lang, mapapalago mo mag-isa ang ganitong kalaking pwesto? Prangkahan tayo, tauhan lang kita. Ako ang dahilan kung bakit kumikita ang pwestong to. 12,000. Ibabalik ko sa iyo ng buo ang inilabas mong puhunan noon, walang labis, walang kulang. Kunin mo yung pera at umalis ka na. Quits na tayo. 12,000. Sa mga gamit pa lang sa kusina noon, gumastos na ako ng 3,000. Pati na ang mga lamesa, silya, karatula at yung unang batch ng mga sangkap at deposito para sa pwesto. Tapos sasabihin mo sa akin, 12,000. Hindi mo ba pinakinabangan ang mga gamit na yon? Halos 1 taon mo ring ginamit yon. Luma at sira-sira na, tapos gusto mo orihinal na presyo pa rin ang bilangan. Saka, wala naman kaming kaso kung hakutin mo ang mga gamit na yon eh. Basta ba kaya mong buhatin lahat? Magkano na ba ang netong kita ng tindahang to buwan-buwan na yon? Alam mo sa sarili mo yan. Yung kikitain sa susunod, labas ka na doon. Kapag naghiwalay ng negosyo, puhunan lang ang binabalik. Yan ang patakaran. Patakaran, sinong nagtakda ng patakaran? Ikaw. Kung pakiramdam mo na lamangan ka, di maghanap ka ng mapagrereklamuhan mo. Doon ka magreklamo sa management ng palengke. Sige, magdemanda ka. Tingnan lang natin kung sino ang paniniwalaan nila. Binata ka lang. Wala ka man lang maayos na trabaho. Bakit naman sila maniniwala sa'yo? 12,000 para palayasin siya. Ang halaga ng pwestong yan ngayon ay nasa 50,000, di ba? Masyadong gahaman ang mag-asawang yan. Kuya Wang, asikasuhin mo na lang ang pwesto mo. Huwag ka nang makialam. Nanonood lang naman ako, nanonood lang. May isa pa akong huling sasabihin sa'yo. Sun Qiang, ngayong araw, pinagtabuyan mo ako gamit ang 12,000. Maniwala ka man o hindi, darating ang araw na huli na para magsisi ka. Kung magsisi man ako, problema ko na iyon. Nandito ang pera, nasa sayo na kung kukunin mo o hindi. Pag-isipan mong mabuti, dahil paglipas ng gabi ito, kahit isang kusing sa 12,000 yan, wala kang makukuha. Masyadong mabait ang batang si Chen Feng. Sinabihan ko na siya noon na kilatisin muna ang mga kinusosyo niya. Hindi siya nakinig o tingnan mo ngayon. Hindi mo rin naman siya pwedeng sisihin. Sino ba namang mag-aakala na kayang gawin yan ng mismong kaibigang kasabay niyang lumaki? Sinasabi ko sa inyo, sa panahon ngayon, kung sino pa ang mabait, siya pa ang dehado. Ano bang klaseng salita yan? Bakit, nararapat bang maloko ang mga mababait? Ganyan talaga sa lipunan, bata. Hindi mo pa naiintindihan. Sinasamantala ng mga wise ang mga inosente. Kahit saan ka magpunta, ganyan na ang kalakaran. Hahaha, kayo na nga ang humusga. Ibinalik naman namin ng buo ang puhunan niya, walang labis, walang kulang. Tapos ngayon, siya pa ang may ganang magreklamo. Ano siya, sinuswerte? Nagnenegosyo tayo rito, walang mag-i-espesyal sa'yo. Kayo talagang mag-asawa kayo. Kalahating taon ko na halos nakikita ang batang si Chen Feng dito. Siya lagi ang pinakamaagang dumating at pinakahuling umuwi araw-araw. Sa ginagawa ninyong iyan sa kanya, hindi ba kayo natatakot na makarma? Lola Xu, tindera ka lang ng alak, huwag ka na makisawsaw. Ano naman kung nagtitinda ako ng alak, at least ako, malinis ang konsensya ko. Tama na, magsiuwi na kayo, tapos na ang palabas. Anong tinitingnan-tingnan nyo rito sa kalagitnaan ng gabi? Wala ba kayong mga pwesto bukas? Tama na yan. Aba, ganyan nga dapat. Sa susunod, kung kailangan mo ng trabaho, kailangan ko pa ng taga-ihaw dito, papaswelduhin kita. Siguradong mas mataas ang sweldo kaysa sa iba. Huwag kang mag-alala, paano man tinulungan mo rin kami dati, di ba? Sa'yo na itong resipe. Huwag mong iwawala. Alam ko na. May isang sangkap dyan sa resipe na tanglad. Kapag bumili ka, siguraduhin mong yung galing Thailand ang kukunin mo. Huwag kang magtipid at bumili ng galing Vietnam. Magkaiba ang lasa niyan. Sige na.
Alam na lahat ni Lao Wang yan. Lao Wang, sinong Lao Wang? Kuya Wang, akala mo ba hindi kami handa? Matagal lang natutunan ni Lao Wang ang mga diskarte mo. Kaya na rin niyang timplahin ang resipe mo. Kaya pala, matagal niya na palang pinlano to. Si Yao Chen, okay naman si Lola Xu. Aalis na ako. Kuya Kiang, patingin niya ng resipe. Oh, kunin mo. Basurang resipe lang naman, nag-inarte pa. Sun Qiang, tinuring kitang kapatid, pero anong turing mo sa akin? Nung pumanao si tatay, ikaw ang karamay ko sa pag-inom. Sabi mo, Kuya Feng, mula ngayon, magkapatid na tayo sa dugo. Magkapatid, ganito ba ang turingan ng magkapatid? CJ, ang galing mo talaga, Sun Qiang. Sa wakas, nahanap din kita. Bakit nakapatay ang cellphone mo? Sabi sa akin ni Lola Xu, pinalayas ka raw ng mag-asawang Sun Qiang. Totoo ba yon? Yung gagong yon. Sino ba ang lumuhod at nagmakaawa sa'yo noon? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng palagpasin na lang to. Bukas, magtatawag ako ng mga tao. Hayaan mo na, Taozi. Hayaan. Sira ba ang ulo mo? Paano na yung inipon mo ng ilang taon pampakasal? Yung puhunan mong diskarte, yung sakripisyo mo ng ilang taon. Tapos sasabihin mong hayaan na lang. Ano pang magagawa ko? Mababalik ba yung pera kung bubugbugin ko siya? O gusto mong mag-iskandalo ako sa pwesto niya? Para pagtawanan lang tayo ng lahat ng tao sa kalsada. Kaya tatanggapin mo na lang ba ng ganun-ganun lang? Taozi, natatandaan mo pa ba kung anong itsura niya isang taon na ang nakalipas? Anong itsura? Sobrang hirap, walang-wala. Mga damit niya, pinaglumaan lang ng kuya niya. Nga, isang taon pa lang. Magsalita ka naman. Anong mapapala mo sa kakatungangarian? Pambili ng gatas ng bata, wala na, ikaw ang ama niya. Kaya nga nag-iisip na ako ng paraan eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Magnakaw, manghold up. At ano namang paraan ang naiisip mo? Nasaan na iyong mga tropa mo? Paano iyong kababata mo? Hindi ka ba pwedeng humingi ng tulong sa kanila, Qiangzi? Kuya Feng, napadaan ka. Napadaan lang. Nag-aaway na naman ba kayo? Pasensya na, mainitin lang kasi talaga ang ulo niya palagi. Chen Feng, tamang-tama ang dating mo. Pakiusapan mo nga tong kaibigan mo. Itong si Qiangzi, masyadong mataas ang pride, kaya tayo nagdurusa eh. Wala na nga tayong makain, nahihiya pa ring maghanap ng trabaho. Di ba maayos naman ang trabaho niya sa pabrika? Anong maayos? 3 buwan nang bagsak ang pabrika. 3 buwan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakahiya yon, anong sasabihin ko? Chen Feng, kilalang kilala sa lahat ang galing mong mag-ihaw ng barbecue dito. Baka pwedeng isama mo sa negosyo mo tong si Qiangzi. Malakas yan, kahit anong ipagawa mo, kaya niya. Kahit walang sahod, ayos lang. Gusto mo ba talagang magtrabaho? Gusto ko, Kuya Feng. Walang-wala ako ngayon. Lakas ng katawan na lang ang puhunan ko. Kahit anong iutos mo, gagawin ko. Bakit hindi na lang tayo magsosyo? Ako ang bahala sa diskarte, ikaw sa trabahong pisikal. Maganda yung night market banda sa Hilaga, maraming dumadaang tao. Balak kong kumuha ng pwesto roon. Ikaw na bahala sa mga customer sa harap, ako sa kusina. Magkasosyo tayo. Ang ibig mong sabihin, hati tayo ng pantay. Pag kumita tayo, kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Nako, napakaganda niyan kung hati tayo sa kita. Qiangzi, magpasalamat ka na kay Kuya Feng mo. Kuya Feng, salamat ha. Maraming salamat talaga. Sus, ano ka ba, wala yun. Sabay tayong lumaki eh, kapag umaasenso ka, masaya na rin ako. Noong panahong iyon, akala ko obligasyon kong iahon ang isang kapatid. Pero bandang huli, na-realize kong may mga tao palang hindi mo kayang hilahin pataas. Kasi sila mismo, ayaw namang bumangon. 8 set ng upuan at mesa. 800, mga gamit sa kusina at kalan. 450, unang bagsak ng mga sangkap. 600, deposit sa pwesto. 1,500, karatula, mga ilaw at kable ng kuryente. Kulang pa ako ng mahigit 3,000.
Hello, Taozi. May sobra ka bang pera ngayon? Tama. Gusto ko sanang mangutang para makapagtayo ng karinderya. 1,000, sige, sige, sige. Sapat na yan. Salamat, pare ko. Tito, ako po ito. Opo, gusto ko po sanang magnegosyo. Pwede po bang umutang ng 2,000? Huwag po kayong mag-alala. Sa loob ng 3 buwan, babayaran ko po agad. Feng, anak. Kinuha mo na pala ang lahat ng pera sa bankbook. Ma, gising pa po kayo. Hindi ako makatulog. Yung perang iniwan ng tatay mo. Sigurado ka bang gusto mong ilabas lahat? Para sa negosyo, ma, nakatingga lang din naman po ang perang yan dito. Alam niyo naman po ang husay ko sa pagluluto, di ba? Kikita po ito. Kapag nakaahon na ako, kukunin ko kayo para magpakasarap sa buhay. Basta ba alam mo kung ano nang ginagawa mo, anak? Wala na kasing ibang maitutulong ang nanay sa iyo eh. Basta wag mo lang papagurin ng sobra ang sarili mo, ha? Opo, ma. Hindi po. Iho, mag-isa ka na naman ngayon ah. Nasaan ba yung kasosyo mo? Nasa bahay po, nag-aalaga ng bata. Napakasarap naman yata ng buhay ng partner mong iyan. Sinasabi ko sa'yo, sa pagnenegosyo na may kasosyo, iyan ang pinakamahirap. Yung isa, pakamatay sa trabaho, habang yung isa, nakatunga nga lang. Boss, baka pwedeng bawasan pa ng kahit 50 sentimos tong beer. Kukuha ako ng 20 case ngayon din. Ang dulas talaga ng dila mo, sayang at hindi ka naging ahente. Sige na, 50 sentimos. Hello, Kiangzi. Nabili ko na ang mga mesa at upuan. Pumunta ka rito mamayang hapon, tulungan mo naman akong magbuhat. Sumasakit ang likod mo, bakit sumasakit na naman ang likod mo? Sige na, magpahinga ka na dyan, ako na ang gagawa. Wala to, ilang araw lang naman. Kapag naitayo na natin yung pwesto, hindi na tayo mapapagod. Maraming tao kapag rush hour sa umaga. Pero karamihan papasok sa trabaho, walang oras huminto para kumain. Maraming tao kapag tanghali. Pero kaunti lang ang budget ng mga estudyante. Tig 5 piso bawat isa, sagad na yon. 3 table turnover sa isang oras, tig 25 piso ang gastos ng bawat isa. Maganda talaga ang pwestong to. Kuya Zhao, ibigay mo na sa akin yung pwesto sa may kanto. Pangako, hindi ako haharang sa kalsada, hindi mambubulabog, at hindi ako mahuhuli sa pagbabayad ng management fee. Marami ang may gusto sa pwestong iyan. Bago ka lang dito, bakit ko naman ibibigay sa'yo? Dahil masarap akong mag-barbecue, Kuya Zhao, dumaan ka minsan para matikman mo. Siguradong babalik-balikan mo kapag natikman mo. Ang galing mo talagang mambola, bata. Sige na nga, pag-iisipan ko muna. Kuya Zhao, ito na yon. Pangako, sa loob ng 3 buwan. Ang pwestong ito ang magiging pinakasikat na bilihan sa buong kalsada. Bilib din ako sa diskarte mo, bata. Sige, pipirmahan ko na para sa'yo. 2,000 para sa deposit. At 300 naman buwan-buwan para sa management fee. Salamat, Kuya Zhao, maraming salamat talaga. Mag-iwan ng mensahe. Kiangzi, nakuha na natin yung pwesto. Sa pinakamagandang kanto, pipirma na ako ng kontrata bukas. Hayaan mo lang siyang kumayod ng kumayod. Bahala na siyang dumiskarte sa pagkuha ng pwesto. Bawas isipin pa yon para sa atin. Katumbas ng 3 tao ang kayod niya. Ayos yan. ₱120 stick ng tupa. 80 stick ng litid. 40 piraso ng chicken wings. Kailangan natin matapos to bago magtanghali. Grabe ang kayod natin, Kuya Feng. Salamat sa tulong. Marami bang tao ngayon? Pakipasok nga yung kahon na iyan sa loob ng freezer. Nandoon yung freezer sa kabila. Sige, bubuhatin ko na.
Tingnan mo kung paano siya magbudbod ng pampalasa. Nakuha mo ba? Ano nang ganap natin mamayang gabi? Di ba nag-aaral na sila, Wang? Problema na nila, Wang, kung nag-aaral siya. Dapat handa ka rin sa sarili mo. Paano kung balang araw? Sige, 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 alam ko na. Tagay pa, anim, 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 ha ha ha. Oy, Xiao Sun. Wala talagang tatalo sa sarap nitong ihaw-ihaw ninyo. Napakapihikan ko sa pagkain, pero sa inyo lang talaga ako nasasarapan. Siyempre naman, sikretong timpla pa to ng pamilya namin. Panahon pa lang ng lolo ko, nag-iihaw na kami. Sikretong timpla ng pamilya mo. Kaya pala mulat sa pool. Pinagplanuhan na nila kung paano kaisahan. Siguro, simula no nang pumalo yung benta natin. Hindi ko man lang napansin yon. Ang mga tarantadong yon, hahayaan mo na lang ba ng ganoon? Ang mga tarantadong yon, hahayaan mo na lang ba ng ganoon? Eh ano pa bang magagawa ko? Makipag-away sa kanila. Sugurin sila sa pwesto nila para makipagtalo. Para lang pagtawanan tayo ng buong kanto. Pero hindi pwedeng palampasin mo na lang to. Nagbuhos ka ng sobrang daming pera't pagod dyan. Wala akong sinabing palalampasin ko to. Eh ano nang? Magsasarili ako. Magsisimula ako ulit. Mag-isa. Wala kang ang sariling pwesto. Paano ka magsisimula? Kung nakakuha ako ng pwesto noon, makakakuha ulit ako ngayon. Hawak ko ang timpla at nasa puso ko ang mga suki natin. Hindi ako naniniwalang. Hindi mabubuhay si Chen Feng nang wala ang Sun Qiang na iyan. Ayan, yan ang Chen Feng na kilala ko. Magsabi ka lang kung kailangan mo ng puhunan, may naitabi pa ko roon. Hindi na. Hindi muna ako utang ngayon. Magsisimula muna ako sa maliit. Dahan-dahan lang. Taozi, sa tingin mo ba, kailangan muna talagang madapa ng isang tao para lang makilala niya ng lubusan ang mga taong nasa paligid niya. May mga taong nadapa na nga, nabulag pa rin sa katotohanan. Kaya yung makita mo ang totoo, panalo ka na noon. Kuya Zhao, tagal nating hindi nagkita ah. Gusto ko sanang itanong kung may bakante pa bang pwesto rito sa night market. Chen Feng, di ba magkasosyo kayo ni Sun Qiang? Bakit, nagkanya-kanya na ba kayo? Gusto ko sanang magsarili, may bakante pa bang pwesto? Wala pa sa ngayon. Wala talaga. Di ba laging bakante yung pwesto doon sa may kanto sa kanluran? May nakakuha na noon. Kailan pa, nakita ko yon noong isang linggo, bakante pa. Eh kinuha na nga, wala na tayong magagawa. Maghintay ka na lang ng abiso. Tatawagan kita kapag may bakante na. Kuya, may upa ba talaga doon ngayon? Gusto ko sana kasing upahan, kuya. Hindi sa ayaw kitang tulungan. May kinausap kasing malakas sa itaas. Huwag mo na sana akong pahirapan. Puno na, magtanong ka na lang sa iba. Imposible naman. Sa buong kalyeng to, wala man lang akong makuhang pwesto. Lolaksu, ang lakas yata ng benta natin ah. Xiao Chen, nabalitaan kong humiwalay ka na raw kina Sun Qiang. Opo, nagsasarili na po ako ngayon. Eh may nahanap ka na bang pwesto? Ilang araw na po akong naghahanap, puro walang bakante raw po eh. Sumama ka sa akin. Itong pwestong to, natira noong nagtayo ako ng tolda. Nakatiwangwang lang yan. Kung hindi ka maselan at maliit lang to, dito ka na magtinda. Lolaksu, nakakahiya po, wala nang baka-baka. Hindi ko masikmura ang ugali ng mag-asawang Sun Qiang ngayon. Mabait kang bata, masipag at matyaga. Hindi ka dapat nila inaapi-api. E paano po ang upa-upa? Anong upa? Magtinda ka lang muna. Saka na natin pag-usapan kapag kumita ka na. Kahit magbigay ka lang ng 100 o 200 kada buwan para lang may masabing upa, ayos na yun. Lalo pang lumalakas ang night market ngayon araw-araw. Kahit saan ka pumwesto, siguradong kikita ka. Sa sarap ba naman ng luto ni Xiao Chen, siguradong pipilahin yan. Kaya ko rin pinaupahan sa kanya to dahil nakita ko ang potensyal niya. Ang pagtulong sa kanya ay tulong na rin sa sarili ko. Kapag dumami ang mamimili niya, mas marami rin akong mabibentang pampalamig. Hahaha, aba. Nagbukas na pala itong pwesto ni Chen Feng ah. Fengji Barbecue.
Ikaw mismo nagsulat ng karatula mo, no? Pang-elementary lang yung sulat eh. Tapos heto, 3 mesa lang. Chen Feng, matatawag ba talagang pwesto to? Para ka lang naglalatag sa bangketa eh. Kahit sa bangketa lang, pwesto pa rin yan. Basta nakakakain, pwede na yan. Baka mamaya niyan, ni pambayad sa pwesto hindi mo ma-afford. Mabait lang talaga si Lola Xu. Pero huwag mo namang gamitin ang pwesto niya ng libre, di ba? Problema ko na yon. Kaya huwag na kayong makialam, pwede. Bahala ka sa buhay mo. Kapag bumagsak na iyang negosyo mo, kulang pa naman kami ng taga-ihaw sa pwesto. Pasasahurin kita ng 1,500 kada buwan. Mas maigi na yon kaysa rito. Tara na, Qiangzi. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Gusto raw kasing maging boss ng isang to eh. Huwag na nating abalahin ang pagyaman niya. Sa lagay niyang yan, kapag tumagal siya ng 1 buwan, talo na ako. Shen, huwag mo na lang silang pansinin. Matalas lang talaga ang dila ng mag-asawang iyon. Lola Xu, ayos lang po, sanay na po ako. Basta't hindi nagbabago ang lasa ng luto ko. Babalik at babalik ang mga parokyano. Chen Feng, ikaw nga. Kuya Zhang, paano mo nahanap to? Halika, halika, upo ka muna. Sinasabi ko sa inyo, ito ang tunay at orihinal. Kaya pala noong kumain ako sa Fengli, parang iba na ang lasa. Tapos nang magtanong ako, nalaman kong umalis ka na pala doon. Kung kani-kanino pa ako nagtanong bago ko mahanap ang pwesto mo. Yung dati pa rin ba? Yung dati, 20 tuhog ng karne ng tupa at 10 tuhog ng litid. 4 na pakpak ng manok tapos 1 kahon ng serbesa. Boss, magkano ba ang benta mo sa mga inihaw na to? Shen, ano nga ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi maitatago ang masarap na luto. Hindi ba si Kuya Zhang yon? Bakit siya pumunta roon? Dating parokyano yon. Pumunta yon doon dahil sa sarap ng luto ni Chen Feng. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy siya. Bukas na bukas, ipapakita ko sa kanya kung ano ang sasapitin niya. Kapag ginagawa niya ako ng negosyo. 30% ang ibinaba ng benta natin ngayon kumpara noong nakaraang linggo. Lahat sila, lumipat na sa pwesto ni Chen Feng. Anong mapapala mo kung puro ka lang galit dyan? Kailangan mong gumawa ng paraan. Anong paraan naman? Magaling talaga siyang magluto, anong magagawa ko? Magaling magluto, aanhin mo naman yung galing na iyan. Sa dami ng tao dito sa night market, sino ba nakakakilala dyan kay Chen Feng? Palabasin mo lang na marumi ang mga ginagamit na sangkap ni Chen Feng. At tingnan natin kung may maglakas loob pang kumain doon. Sinasabi mo bang, gagawa tayo ng kwento? Anong gawa-gawang kwento? Kompetensya ang tawag dyan. Isipin mo nga, sino ba ang nasusunod dito sa night market ngayon? Di ba malakas ka kina Kuya Wang? Pakiusapan mo silang ikalat ang balita. Sabihin niyo na hindi sariwa ang mga karning gamit ni Chen Feng. Maruming mantika, tapos nakakasira ng tiyan, parang. Sumusobra naman yata tayo. Paano kung may makabisto sa atin? Mabibisto, paano naman tayo mabibisto? Hindi mo naman direktang papangalanan eh. Sabihin mo lang na may narinig ka. Saka, pag marami nang nagsasabi tungkol dyan, nagiging totoo na rin ang kasinungalingan. Sige, ikaw na ang kumausap kay Kuya Wang. Mabilis ang bibig nun, sigurado mabilis kakalat ang balita. Uy, narinig mo na ba? Yung bagong bukas na pwesto ni Feng doon. Ang mga ginagamit daw nilang karne, mga tira-tira lang galing sa palengke. Recycled pa daw yung mantika. Kaya pala ang mura eh. Mag-ingat ka ah. Marumi daw ang inihaw sa pwestong iyon. May kumain daw doon na nagsuka at nagtay. Nakapagtataka. Kahapon may 7 hanggang 8 lamesa pang puno ah. Bakit ngayon? Why, Xiao Chen, hindi mo ba nabalitaan? May naninira sa'yo. Anong paninira? Sinasabi nilang ang mga sangkap mo daw ay bilasa na. At recycled daw ang mantika mo. Kumakalat na ang balita at marami ang naniniwala. Araw-araw, madaling araw pa lang pumupunta na ko sa palengke para mamili. Yung pinakamagandang klase ng karne ang pinipili ko, recycled na mantika. Kinakain ko rin yung tinda ko, tingin mo ba gagamit ako ng ganyang dumi? Alam ko namang hindi ka ganyang tao. Pero hindi iyon alam ng iba. Madaling maniwala sa chismis ang mga tao dito sa night market, tingnan mo.
Si Sun Qiang ang nagpakalat niyan. Sino pa nga ba kundi ang mag-asawang iyon? Tumutulong din si Xiao Wang na ikalat iyan. Mga wala talaga silang konsensya. Boss, malinis ba ang mga tinda ninyo? May narinig kasi akong mga usap-usapan. Miss, ako mismo ang pumupunta sa palengke araw-araw tuwing alas 5:30 ng umaga para kumuha ng mga sangkap. Kung nag-aalangan ka, pwede mong tingnan. Nagpapakalat ng chismis, ha? Sige, ipapakita ko sa inyo kung paano tapusin ang chismis na iyan. Mga kaibigan, mga suki, akong si Chen Feng ay medyo matagal-tagal na ring nagtitinda rito. May nagpapakalat kamakailan na gumagamit daw ako ng mga maruruming sangkap. Hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Nandito mismo ang mga paninda ko. Kayo na mismo ang tumingin. Sariwa nga talaga ang karning ito at sa supermarket binili ang mantika. Nakaraang buwan pa ang petsa ng paggawa nito. Hindi ko lang ipapakita sa inyo ng hilaw. Ihawin ko rin ito sa mismong harapan ninyo. Kayo na ang humusga sa kalalabasan nito kapag luto na. Matagal ko ng kapitbahay si Xiao Chen. Kung saan siya kumukuha ng mga sangkap niya. Alam na alam ko iyan. May mga tao talaga na dahil maitim ang budhi, iniisip nilang kasing dumiri nila ang buong mundo. Padaanin ninyo ako. Kapatid niya ako. Heto ang resibo ng mga pinamalengke niya kaninang umaga. May tatak iyan na alas 6:30. Tingnan ninyo ang presyo ng karne riyan. Mas mahal pa ng 50 sentimos kada kilo kaysa sa normal na presyo sa palengke. Tingin ba, magastos na rin ito sa taong magamit ng maruming mantika. Ang sarap nga talaga. Mas masarap pa ito ng di hamak kaysa sa kabilang pwesto na iyon. Boss, bigyan mo ako ng 30 tuhog. Naniniwala ako sa iyo, 20 tuhog din sa akin. Ang Chen Feng na ito, nalusutan niya pa talaga. Yari tayo rito. Parang tayo pa ang nagbigay sa kanya ng libreng promo. Gusto mo ba akong pabagsakin? Wala kang binatbat. Ito na po ang mga barbecue nyo. Enjoy po sa pagkain. Chen Feng, bigyan mo ako ng 50 stick. May salo-salo ang opisina namin ngayon. Boss, pasensya na nga pala noong nakaraan ah. Naniwala kasi ako sa mga chismis kaya natakot akong pumunta. Kaya ngayon, sinadya kong magsama ng mga kaibigan. Dagdagan mo ng anghang ah. Ang sarap talaga ng pagkain dito sa night market. Numero 1, kapag may nagpakalat ulit ng paninira, makakaaway ko talaga. Dahan-dahan lang po sa pagkain. Umorder na lang ulit kapag kulang pa. Qiangzi, kumusta ang benta natin ngayon? May gana ka pang magtanong ah. Di ba sabi mo may paraan ka? Hindi ko rin naman inaasahan na ganito ang gagawin ni Chen Feng eh. Sino ba namang mag-aakala na ilalantad niya agad ang lahat? Ang dami mo talagang hindi inaasahan. Tatanungin kita, di ba ikaw ang nagpakalat ng chismis para sa amin? Alam ba ni Chen Feng na ikaw ang may gawa nun? Makinig ka sa akin. Kapag naghanap ng gulo sa iyo si Chen Feng, huwag na huwag mo kaming ilalaglag ah. Babalik na ako sa pwesto natin. Kuya Feng, tingnan mo yung mukha ni Sun Qiang sa tapat. Kasing itim ng puwit ng kaldero yung mukha niya sa inis. Hayaan mo na sila, basta gawin na lang natin ng maayos ang trabaho natin. Hindi ako makakapayag na hindi siya maturuan ng leksyon. Qiangzi, simula bukas, magbababa tayo ng presyo. Bili na kayo, 20% diskwento sa lahat. Buy one take one pa sa beer. Ngayon lang to kaya huwag nyo nang palampasin. Boss, Pogi, dito na po kayo kumain sa amin. Mas mura ng di hamak dito kaysa doon. Pareho lang ang tinda pero mas mura kami ng 20%. Kuya Feng, nag-sale sila Sun Qiang doon oh. Ang daming customer na lumipat sa kanila. Magbababa rin ba tayo ng presyo? Hindi tayo magbababa. E paano yan, baka makuha niya lahat ng customer natin. Maniwala ka sa akin, hindi rin tatagal yan. Iba na ang lasa nito kumpara dati ah. Lumiit din yung karne. Kaya pala mura, tinipid naman sa sangkap. Tara na nga, hindi na tayo ulit dito. Bakit ganito lang kaliit ang kinita natin? Akala ko ba may ilang mesa naman tayong naging customer? Pumunta nga sila para sa mura, pero puro gulay lang naman ang in-order. Wala halos tayong kikitain sa isang mesa eh. Maayos pa tong inihaw ah, bakit mo tinapon?
Sobra na kasi sa luto, hindi naman na yan mapapansin ng customer. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Kuya Feng, nakadiskwento sila doon. Hindi ka na nga nagbababa ng presyo, nagtatapon ka pa ng mga inihaw. Paano naman ang puhunan mo niyan? Taozi, tatanungin kita. Pumupunta ka ba rito para kumain dahil sa mura o dahil masarap? Dahil masarap, di ba, di tama. Kung titipirin ko rin ang mga sangkap tulad ng ginagawa nila, at magbababa ng presyo para lang makabenta ng marami. Anong pinagkaiba ko kay Sun Qiang? Tama ang sinabi ni Xiao Chen. Sa negosyong pagkain, lasa talaga ang pinakamahalaga. Ilang araw lang ba tatagal iyang pagiging mura nila? Anong silbi kung minsan lang kakain ang customer tapos hindi na babalik? Sige na, kayo na ang laging tama. Naawa lang kasi ako sa iyo eh. Nagpapakapagod ka, pero hindi na kasing laki ng dati ang kinikita mo. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Boss, teka. Anong klaseng karne to? Ang baho ng lasa, imposible naman yan. Sariwa ang lahat ng karne natin dito ah. Huwag ka nang makipagtalo, palitan mo na lang ng bago ang plato niya. Huwag na, ibalik niyo na lang ang pera ko, hindi na ako kakain. Hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Hindi tayo nakakakuha ng customer sa pagbababa ng presyo. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Anong paraan? Yung mapapasara ang negosyo niya. Qiangzi, ilang araw na tayong nagbababa ng presyo ah. May epekto ba? Wala ka bang mata, hindi mo ba nakikita? Nag-aalala lang naman ako para sa'yo eh. Gusto mo bang ibaba pa natin ang presyo? Magdiskwento pa tayo ng 40%. Kung bababaan pa natin, hindi na tayo makakabawi sa puhunan. Tanga ka ba? Chen Feng, ang lakas ng benta mo rito ah. Ba't hindi ka magtaas ng presyo? Kahit nagpapadiskwento si Sun Qiang doon, wala namang pumupunta sa kanya. Dito sa'yo, orihinal ang presyo pero nakapila pa rin sila. Hindi na. Sinuportahan ako ng mga suki ko, hindi ko sila pwedeng lokohin. Napakatapat mo talaga, boss, dito na kami lagi kakain simula ngayon. Kahit bayaran pa nila ako, hindi ako pupunta sa bulok na pwesto ni Sun Qiang na yon. Tama ang sinabi mo, Kuya Feng. Wala ring kwenta iyang pagbaba ng presyo. Hindi sa walang kwenta ang pagbaba ng presyo. Kapag masama talaga ang tao, kahit anong gawin natin wala ring kwenta, Neng. Kung ganito ng ganito, baka pambayad sa pwesto natin, hindi na natin kikitain. Pwes, huwag nila akong sisisihin kung maging marahas ako. Hello, si Akon ba to? Ako nga. May ipapagawa sana ako, tatanggapin mo ba? Magkano ba? 2,000. Bigyan mo lang ng leksyon yung isang tao, guluhin mo lang yung pwesto niya. Basta wag mong hahayaang lumaki masyado ang gulo. Dagdagan mo ng 500. Mukhang hindi basta-basta yung taong yan ah. Sige, 2,500. Bukas ng gabi alas 8 sa night market. I send ko sa'yo ang location. Ayos na. May nakuha na ako. 2,500. Ang mahal naman, akala mo ba mura lang kumuha ng tao ngayon? Sige na nga. Basta ba mapalayas natin siya rito, barya lang yan. CJ, sabihan mo silang mag-ingat ah, baka may makakilala sa kanila. Boss, halika nga rito. Ano pong sa inyo, mga boss? Magkano ba tong barbecue nyo? 50 sentimos bawat tuhog. Ang mura naman masyado. Baka naman botcha tong mga karne nyo ah. Kaya nga eh, sa amoy pa lang, alam kong may mali na. Hoy, boss. Anong hinahalo mo rito? Recycled na mantika. Mga boss, kalma lang kayo. Pag-usapan natin to ng maayos. Yung mga karne ko rito. Kinukuha ko pa sa palengke tuwing alas 6 ng umaga. Nakadikit pa sa freezer yung mga resibo ko. Kung nagdududa kayo, pwede nyo mismong tingnan. Anong titingnan namin? Ginagawa mo ba kaming tanga? Mas marami pa kaming nakain na barbecue kaysa sa naituhog mo, talagang may mali sa karne mo eh. Hoy, ano bang ginagawa nyo? Naghahanap ba kayo ng gulo? Sino ka ba sa akala mo ha? Tabi. Taozi, tumabi ka. Ako nang bahala rito. Sinasabi nyo bang may problema ang karne ko? Nasaan ang ebidensya? Yung kinain ko mismo ang ebidensya, may angal ka. Aba, balak mo pa atang manuntok ah. Huwag mo nang kausapin yan, gibain na natin to. Sige, subukan mo kung hawakan. Subukan mo lang akong galawin.
Ang kapal ng mukha mo, halos 2 taon na ang tindahan kong ito. Kaya lahat na yata ng gulo nakita ko na. Kayong dalawa, noong Miyerkules ng gabi, gumawa rin kayo ng gulo sa bilihan ng barbecue sa may silangan, di ba? Kayo yung binugbog at pinalayas doon, tama. Anong kalokohan yung pinagsasasabi mo? Sinong gumawa ng gulo? Kuya Zhao, may nanggugulo rito. Hello, pulis po ba ito? Dito po sa night market sa west side, sa pwesto ng Fengji Barbecue. May mga lalaking nagwawala at nanggugulo rito. Nagtataob ng lamesa, nananakit ng tao at naninira ng gamit. Opo, 2 lalaki po. Yung isa ay kalbo at tadtad ng tatoo. Tapos yung isa naman ay payat at matangkad na nakasuot ng itim na leather jacket. Mahigit 20 tao po kami ritong nakasaksi. Hindi sila makakatakas. Makinig kayong dalawa. Ako si Zhang Jiangwu. Heto ang AE ko. Galing ako sa opisina ng munisipyo rito sa Kanluran. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano nyo itinumba ang mga lamesa at sinipa ang mga upuan. Tinulak nyo ang mga tao at tinakot ang may-ari. Pagdating ng mga pulis, ako mismo ang tetestigo. Nga, nakita naming lahat tama. Tetestigo rin kami kaya wala kayong kawala. Reporter ako ng West City Evening News. Kasalukuyan akong gumagawa ng artikulo tungkol sa night market na ito. At nakuhanan ko na ng detalye ang lahat ng ginawa nyo kanina. Kaya kung ayaw niyong lamanin ang balita bukas ng umaga, manahimik kayo dyan at hintayin niyo ang mga pulis. Mga bossing. Misunderstanding lang po ito. Misunderstanding pala, ha, sige. Di yan ang sabihin niyo sa mga pulis pag nandito na sila. Ha 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 ha. Ba't kayo tumatakbo? Akala ko ba masakit ang katawan niyo? Duwag naman pala, may pagulo-gulo pang nalalaman, nakakahiya kayo. Naiwan pa nga ang sapatos, oh. Xiao Chen, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Lola Xu, ayos lang po ako. Kayo po, baka natakot kayo sa nangyari. Salamat po pala sa pagtawag ng pulis. Ayos lang ako. Pero ikaw na bata ka, masyado kang matapang, baka mapaano ka niyan. Mag-isa ka lang tapos 2 sila, di ka ba natatakot? Pero mas takot sila sa akin. Sige, tuloy lang ang laban. Habang sinusubukan niya akong pabagsakin, mas lalo kong pagbubutihin. Di ba sabi mo maasahan yang mga kinuha mo? Yung isa sumubsob sa lupa, tapos yung isa naman tumakbo. Buwisit, kung hindi kaya ng 1 beses, 2 beses natin gawin. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya mapapabagsak. Sa susunod, huwag kang kukuha ng mga walang kwenta. Qiangzi, nalugi na naman tayo ngayong araw. Kapag wala ka pang naisip na paraan, hindi na natin mababayaran ang upa sa pwesto sa susunod na buwan. Akala mo ba hindi ako namumroblema? Palpak kasi magtrabaho yung 2 tanga na yun eh. Sayang lang yung 2,500 natin, walang silbi ang paninira sa pwesto niya. Hindi natatakot sa dahas ang taong yun. Kailangan nating ibahin ang diskarte, yung tipong masisira talaga ng tuluyan ang pangalan niya. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, ano ba ang pinakakinatatakutan sa negosyo ng pagkain? Pagkalason sa pagkain. Hello, Kuya Kun, ako to. Palpak yung nangyari nung nakaraan eh. Iba naman ang gagawin ngayon, dadagdagan ko ng 5,000. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan ulit kita ng 5,000. Humanap ka ng kakain sa pwesto ni Chen Feng. Tapos magpapanggap na nalason. Kailangang tumawag ng ambulansya at magpulis. Mas malaking iskandalo, mas maganda. Mas maganda kung babae. Yung mukhang mahina para madaling maniwala ang mga tao. Ipadala mo muna yung paunang bayad. Ate, ilan po kayo? Isa lang po ba? Bigyan mo ko ng 10 stick ng lamb barbecue, 2 chicken wings, at isang order ng pansit. Sige po, upo muna kayo, ihanda ko na. Ate, ito na po yung mga barbecue nyo. Enjoy po. Aray, ang sakit. Sayong. May lason yata tong pagkain nyo.
Hala, ate, anong nangyari? Saan po ang masakit? Ako. Kumain lang ako ng barbecue nyo. Ang tiyan ko, parang hinihiwa ng kutsilyo sa sakit. Ano ba? Anong klaseng karne ba yung ginagamit nyo? Nalason talaga yata ako. Hala, kumain din ako dyan kanina. Ate, tumingin po kayo sa akin. Bukod sa masakit ang tiyan, ano pang nararamdaman nyo? Nahihilo po ba kayo? Nasusuka? Di lahat masakit. Mamamatay na yata ako. Pinapahamak nyo ang mga tao. Taozi, dial mo ang 120 para sa ambulansya. Tapos dial ang 110 para sa pulis. Kuya Feng, kapag tinawagan natin ang 120, darating din naman ang mga pulis, saka na lang tayo tumawag. Lalabas din ang katotohanan. Boss, hilaw pa yata itong barbecue. Ikaw ba ang may-ari? May nagreklamo na may nalason daw sa paninda nyo. Sumama ka sa presinto. Opo sir, makikipagtulungan ako. Pero bago po ako sumama sa inyo, may isa lang akong gustong gawin. Ano iyon? Ang lahat ng ito ay kanina pang alas 6 ng umaga. Ko pa biniling sariwang sangkap. Heto po ang resibo. Pati na rin itong mga pampalasa. Ang cumin at chili powder. Pati asin at sesame seeds, lahat po iyan ay binili ko sa supermarket. Makikita niyo po riyan ang production date at expiration date. Mungkahi ko po na kumpiskahin at selyuhan niyo na ang mga sangkap na ito ngayon din. Para ipasuri sa laboratorio. Kusa mo talagang hinihiling. Na ipasuri ito, tama. Kung mapapatunayan po sa resulta na may problema nga sa mga sangkap ko. Handa po akong panagutan ang lahat ng responsibilidad. Tanggap ko po kahit anong parusa o multa. Pero kung mapatunayang malinis ito, sana po tulungan niyo akong imbestigahan itong maigi. Kung talagang nalason ba ang babaeng iyon. Sige, kukunin na namin ang mga sangkap para ipasuri at sumama ka na rin sa presinto para kunan ng salaysay. Taozi, ikaw na muna ang bahala rito sa pwesto. Lolaksu, pakigabayan na rin po muna siya. Xiao Chen, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Babalik din po ako agad. Chen Kun, pakiulit nga. Kung anong oras at saan ka kumuha ng mga sangkap ngayong araw. Kaninang alas 6:10 po ng umaga. Sa palengke ng Chengxi, ikatlong hilera, pwesto numero 4. Kinuha ko po ang mga sangkap kay Susan Bin. 15 kilong karne ng tupa, 10 kilong baka, 5 kilong pakpak ng manok at mga gulay. Nakuha niyo na po ang resibo niyan. Pwede pong tumestigo si Susan Bin. 6 na taon na po siyang nagtitinda ng karne, kaya malinis ang reputasyon niya. Kilala mo ba yung babaeng nalason? Hindi po. Unang beses niya lang pong kumain sa pwesto ko. Wala pa yung resulta ng lab test mula sa ospital. Umuwi ka muna pero huwag kang aalis. Manatili ka lang sa syudad para makipagtulungan sa investigasyon anumang oras. Officer, pwede po bang magtanong? Sige, sabihin mo. Kung lalabas sa resulta na walang problema sa mga sangkap ko. Paano siya nalason? Siya ang dapat nating tanungin tungkol dyan. Ayon sa laman ng sikmura mo, wala kaming nakitang kahit anong nakakalasong kemikal. Normal din ang resulta ng dugo mo. Sigurado ka bang na food poison ka? Ako. Baka sumakit lang po yung tiyan ko. Hindi naman po yata talaga ako nalason. Magkaibang bagay ang pagsakit ng tiyan at ang pagkalason. Ganap na normal ang kondisyon ng katawan mo ngayon. Hindi mo na kailangang ma-confine. Ano ba talaga ang kinain mo? Sa yung barbecue lang po, yung lamb skewers po. Baka mahina lang talaga yung sikmura ko. Mahina pala yung sikmura mo. Anong kinalaman ng may-ari ng pwesto dyan? Tumawag ka pa ng ambulansya at nag-report sa pulis. Namerwisyo ka sa buong magdamag. Alam mo ba kung magkano ang inabot ng gastos dito? Kuya Feng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kumuha lang sila ng statement, tapos pinalabas na rin ako. Xiao Chen, ano ba talagang nangyari sa babaeng iyon? Na food poison ba talaga siya? Lolaksu, malinis po yung mga karne ko. Buhay ko po ang itataya ko dyan. Naniniwala ako sa'yo, anak. Pero kalat na ang chismis sa labas. Sabi nila, may kumain daw sa pwesto mo. Tapos namatay. May mga nagtanong nga sa akin kanina hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kuya Feng, kapag hindi natin nalinaw to, siguradong babagsak ang negosyo natin. Hintayin muna natin yung resulta ng lab test.
Huwag muna kayong magsasalita hanggat wala pa ang resulta. Gaano katagal pa ba tayo maghihintay? 3 hanggang 5 araw. Hindi ba muna tayo magbubukas sa susunod na 3 araw? Bakit hindi tayo magbubukas? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw si Likihua, di ba? Oo po. Lumabas na ang resulta ng lab sa ospital. Walang kahit anong lason sa katawan mo. Gawa-gawa lang ang food poisoning mo. Wala po akong ginawang ganyan. Sumakit po talaga ang tiyan ko. Heto ang mga call logs mo. Kaninang 2:00 ng madaling araw. May kinausap ka sa telepono na nagngangalang Zhangkun. May record na sa pulisya itong si Zhangkun. Kilala siyang tagagawa ng maduduming trabaho para sa iba. Ipinatawag na namin siya. Napasubo lang po ako. May nagbayad po sa akin. Binigyan po ako ng 5,000 para umarte ng ganito. Sino ang nagbayad sa'yo? Isang lalaking tinatawag na Kuya Kiang. Yung may pwesto po ng pagkain sa night market. Siya po ang nag-utos sa akin na magkunwaring na food poison. Pinatawag pa po niya ako ng ambulansya at pulis. Sabi po niya, bibigyan pa niya ako ng 5,000 kapag nagtagumpay. Sun Qiang, inaaresto ka namin sa hinalang paninira at pagbibintang ng kapwa. At panggugulo sa pampublikong kaayusan. Sumama ka sa amin. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako hinuhuli? May ebidensya ba kayo? Heto ang sinumpaang salaysay ni Zhangkun at Likihua. Pareho nilang itinuturo na ikaw ang nagbayad sa kanila para mag-iskandalo. Matibay ang ebidensya namin. Ako. Tara na. Tapos na talaga ang maliligayang araw ni Sun Qiang. Buti nga sa kanya, gumagamit na nga ng maruming karne. Naninira pa ng ibang tao. Salot lang ang mga ganyang tao rito sa night market. Kuya Feng, nabalitaan mo na ba? Hinuli na si Sun Qiang. Diretsong dinala ng mga pulis mula mismo sa pwesto niya. Narinig ko nga, mabuti naman kung ganoon. Alam na ng lahat ngayon na inosente ka. Siguradong dudumugin tayo ng mga customer bukas. Hindi na mahalaga kung dumami man ang benta natin o hindi. Ang mas mahalaga, malinis ang konsensya mo sa paghahanap buhay. Xiao Chen, naagrabyado ka siguro. Lola Xu, hindi po ako naagrabyado. Nanghihinayang lang po ako para kay Sun Qiang. Siya rin naman ang nagpahamak sa sarili niya. May balik din ang lahat ng kabutihan at kasamaan. Tama po kayo, Lola Xu. Ikaw ba yung nirekomenda ni Aling Xu? Boss Zhao, ako po si Chen Feng. Pinapunta po ako rito ni Lola Xu. Sinabi nga sa akin ni Aling Xu, gusto mo raw kumuha ng supply. Anong kailangan mo? Karning tupa, baka, pakpak ng manok at mga gulay. Kukuha po ako ng tuloy-tuloy araw-araw. Lingguhan po ang bayaran. Bata. Konti na nga ang kukunin mo, gusto mo pa ng 10% diskwento. Hindi kawalan sa akin kung mawala ka bilang customer. Tama po kayo, Boss Zhu. Kung ganun po, mag-asikaso muna kayo. Tutulungan ko na lang po kayong ibaba ang mga karga sa truck, ayos ba? Kung kaya mo, sige. Ibaba mo. Sana lang sa patapos na. Aba, may ibubuga rin pala ang lakas mo, bata. Boss Zhu, babalik po ako bukas para sa mga karga. Huwag niyo po munang ibigay sa iba. Ilsat, bahala ka. Boss Zhu, ako na po ang magbababa ng mga karga. Magpahinga na po kayo. Aba, dumating ka nga talaga. Chen Feng pala ang pangalan mo. May-ari ng isang food store. Nabalitaan ko kay Aling Xu na naloko ka raw. Boss Zhu, babalik po ulit ako bukas. Boss Zhu, ito na ang mga karga mo. Medyo maliliit nga lang ang sukat. Pero pareho lang ang presyo. Kung gusto mo, kunin mo. Kung ayaw mo, iuwi ko na lang to. Niloloko mo ba ako? Ang in-order ko ay mga medium-sized na pakpak.
Binigyan mo ako ng maliliit, kanino ko naman to ibebenta? Boss Zhou. Sariwa naman po ang mga pakpak na ito, medyo maliliit nga lang. Bakit hindi niyo na lang po ibenta sa akin sa puhunang presyo? Iuwi ko para gawing inihaw, may paraan din naman sa pagluto ng maliliit na pakpak. Kahit sa presyong puhunan niyo na lang po ibigay sa akin. Nakaimbak lang din naman po yan dyan, di ba? Kaya mas mabuti pang hayaan niyo na lang akong sumubo. Ang bilis din talagang mag-isip ng utak mo, bata. CJ, ibibigay ko sa'yo sa presyong puhunan. Pero lingguhan ang bayaran ng kargamento, ha? Oo, hindi po ako utang. Maraming salamat po, Boss Liu. Nagtrabaho ka ba bilang accountant dati? Hindi po, sadyang mahilig lang po akong maglista ng mga kwenta. Para malinaw po sa isip at hindi ako kakabahan. O, uminom ka muna. Huwag kang puro trabaho, nakalimutan mo na yatang uminom ng tubig. Boss Zhu, may gusto sana akong pag-usapan natin. Sige, sabihin mo. May ginawa po kasi akong kwenta para sa inyo. Kapag kumuha po ako ng karne sa inyo, bigyan niyo po sana ako ng 10% diskwento. Kahit hindi po kalakihan ang kukunin ko araw-araw, tuloy-tuloy naman po ito at lingguhan ang bayad. Siguradong walang delay. At tanging sa inyo lang po ako kukuha ng karne. Magkakaroon po kayo ng isang regular na parokyano. Kaya sigurado at tuloy-tuloy po ang pasok ng pera niyo linggo-linggo. Tutulungan ko pa po kayong magbuhat ng kargamento, maglinis at mag-ayos ng benta. Sa kwentang yan, siguradong hindi po kayo lulugi. Ikaw na ang nanalo, bata. Sige, ibibigay ko sa'yo ang 10%. Maraming salamat po, Boss Zhu. Pero may isa pa po akong kondisyon. May kondisyon pa. Ayoko po na ibigay nyo lang ng libre ang pabor na to. Mula ngayon, araw-araw po akong aagap ng kalahating oras. Para tulungan kayong magbuhat ng mga kargamento bago ako umalis. Yan po ang patakaran ko. Kakaiba din talaga tong isang to, eh. Ang ibang tao gustong-gustong makalamang. Pero ikaw, sarili mo pa mismong naghahanap ng dagdag na trabaho. Boss Zhao, hindi po ito panlalamang. Ang tawag po rito, pakikipagkaibigan. O heto, kunin mo at ipatikim mo sa nanay mo. Sabihin mo sa kanya, malayo ang mararating ng anak niya. Maraming salamat po, Boss Zhu. Grabe Kuya Feng, ang ganda naman yata masyado ng karning to. Talaga bang binigyan ka ni Zhou Sanji ng 10% diskwento? Sabi nga nila, kung anong binayad, siyang kalidad. Pero ang 10% diskwentong ito ay kapalit ng 3 araw kong pagbubuhat ng kargamento. At pagtulong ko sa kanya na ubusin ang isang bulto ng maliliit na pakpak ng manok. Bilib talaga ako sa diskarte mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng loob nila. Gusto ko lang maramdaman nilang sulit na makipagnegosyo sa akin. Chen, mas epektibo pa iyang diskarte mong yan kaysa makipagtalo sa kanila ng 100 beses. Pagkatapos na nangyaring food poisoning noon, hindi madaling mapanatiling ganyan katatag ang mga supplier mo. Tama po kayo, Lola Xu. Ang tunay na kaibigan nasusubok sa pakikisama. Hindi lang idinadaan sa mga inuman. At lalong hindi sa paninira ng kapwa. Noong sinubukan kang sirain ng mag-asawang iyon, mas lalo ka patuloy naging matatag. Tandaan mo, ang mabuting tao ay pinagpapala. May balik ang lahat ng kabutihan at kasamaan. Naniniwala po ako, Lola Xu. Sa paggisa ng pansit, dapat malakas ang apoy at sobrang init ng mantika. Bago ilagay ang pansit, himain muna. Tapos yung toyo, wag mong ibuhos ng isahan. Hatiin mo sa dalawa para maganda ang kulay. Kuya Feng, kailangan ko pa atang mag-ensayo sa pag-itsa ng kawali. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Kunin mo muna ang tamang timpla. Halina kayo, may mga bago kaming putahe. Inihaw na talaba, inihaw na talong. Inihaw na kutchay, inihaw na enoki mushroom, at ang sikretong pansit ng Fangs. Kapag hindi masarap, libre na. Grabe, ang sarap nitong pansit. Mas masarap pa tong nilutong pansit kaysa sa mga kilalang pansiteria. Boss Chen, pwede ka nang magtayo ng sarili mong restaurant sa galing mong iyan. Pipicturan ko to at ipapakita sa mga kaibigan ko. Sayang lang ang punta mo sa night market kung hindi mo titikman ang pansit ng Fangs. Dito na tayo palagi kakain ah. Yung pwesto ni Sun Qiang doon, minsanan lang ako kumain noon. Ang pansit nila dikit-dikit, tapos ang liit at ang kunat pa ng karne. Ayoko nang bumalik doon.
Kiang, hanggang ngayon, 5 lamesa pa lang ang tao natin ngayong araw. Ni hindi pa natin nababawi ang puhunan natin. Mahigit kalahati pa ang kulang natin para sa upang ngayong buwan. Yung mga bago nilang putahe at saka yung pansit nila. Pwede rin ba nating gayahin yon? Anong ipangsasahog natin? Hindi nga tayo makakuha ng supply ng mga sariwang talaba. Ayaw tayong pagbentahan ni Susan Jin. Tinanong ko na siya. Sabi niya, yung asawa mo. Masama raw ang intensyon, kaya ayaw na raw niyang makipagnegosyo sa kanya. Magpiprito ng pansit, tanungin mo muna ang sarili mo, marunong ka ba sa kawali? Dati, noong nandito pa si Chen Feng. Solong-solo niya lahat ng trabaho. Ni hindi ka pa nga nakakapaglaga ng pansit, tapos ngayon gusto mong matuto, huli na. Yung mukhang perang si Susan Jin na iyan pati na rin si Chen Feng. Tignan ko lang kung hindi ko sila maturuan ng leksyon. Kumalma ka muna. Wow, boss, yang galing mo, pwedeng-pwede ng pangdiya. Tikman nyo. Ang sarap, sobrang sarap. Araw-araw na ako pupunta rito. Xiao Jun, luto na yung kutsay para sa mesa numero 3. Yung talaba sa mesa numero 5, ihawin pa ng 2 minuto. Andyan na. Kiangzi, parang ang konti yata ng tao mo ngayon ah. Nakita mo naman, di ba? Ang lakas kasi talaga ng benta dyan sa pwesto ni Chen Feng. Balita ko nga, dinadayo pa sila ng mga taga-ibang kanto para lang kumain eh. Pumunta ka ba rito para asarin ako? Hindi sa ganoon. Ako lang kasi. Kuya Wang, kung wala ka namang gagawin, bumalik ka na lang sa pwesto mo. Abala kami rito, wala kaming oras para asikasuhin ka. Sige, aalis na ako. Anong abala? Inaamag na nga tayo rito sa kakatambay eh, Boss Chen. Ako nga pala ang leasing manager ng Yalaixing Food Court sa South City. Ako si Mr. Wu. Kasalukuyan kaming naghahanap ng mga upa sa amin. Gusto sana namin kayong anyayahang magbukas ng branch doon. May diskwento kayo sa upa. At kayo pa ang bahalang pumili ng pwesto. Branch. Boss Wu, maliit na pwesto lang naman itong sa akin eh. Maliit lang talaga. Sa galing mong iyan magluto. Siguradong dadagsain ang pwesto mo kapag nagbukas ka sa food court namin. Pag-isipan nyo. Tawagan nyo lang ako kahit anong oras. Kuya Feng, malaking lugar yung food court na iyon ah. Pupunta, saka na natin pag-usapan iyan. Unahin muna natin kung anong nandito sa harap natin. Why, Chen Feng? Hindi ka pa kumakain, di ba? Tikman mo muna itong niluto kong pansit. Kuya Feng, heto nga pala yung alak na dala ko pa mula sa probinsya namin. Tikman mo, sa susunod, kung may kailangan ka, sabihin mo lang, huwag kang mahihiya. Chen Feng, tagal na nating hindi nagkukwentuhan, pero. Tara, tagay tayo ng isa. Ano kasi, Chen Feng? Yung mga nangyari noon, huwag mo na sanang dibdibin. Napilitan lang din kasi ako nung ungas na si Sun Qiang na yun. Kuya Wang, kung sino man ang nagpilit sa'yo, labas na ako roon. Bibili ka ba ng barbecue o hindi? 50 sentimos bawat tuhog. Sige, bigyan mo ako ng 20 tuhog. Chen Feng, tikman mo itong bago kong timpla. Baka pwede mo akong bigyan ng ilang tip. Ilapag mo na lang dyan. Magkano ba yan? Hindi na, libre na. Gusto ko lang talagang ipatikim sa'yo. Ate, naghahanap buhay ka. Hindi rin yan madali. Kunin mo na itong bayad. Mga balimbing talaga ang mga taong yan. Noong namamayagpag pa si Sun Qiang, nakisali sila sa pang-aapak sa'yo. Ngayong umaasenso ka na, lapit ng lapit para sumipsip. Xiao Chen, wag mo na lang silang pansinin. Lolaksu, hindi ko po yan makakalimutan. Tara, itagay natin si Chen Feng. Si Chen Feng, ang pinakasikat na ngayon dito sa night market natin. Sa hinaharap, sa kanya na tayo aasa para tulungan tayo. Tama, ibang klase talaga si Chen Feng. Sa'yo na aasa itong night market natin para lalong sumikat. Chen Feng, galit ka pa rin ba kay kuya? Tungkol doon sa nangyari noon, wala rin talagang magawa si kuya. Kilala mo naman kung anong klaseng tao si Sun Qiang, hindi ba? Pinilit niya ako, Kuya Wang. May itatanong ako sa'yo. Sige, ano iyon, 2 linggo na ang nakaraan. Pinuntahan ka ni Sun Qiang para utusan kang magkalat ng chismis na hindi na raw sariwa ang mga tinda kong karne. At gumagamit ako ng maruming mantika. Ikinalat mo ba o hindi? At saka kayong lahat. Noong mga araw na iyon, sa buong kaling ito, walang ni isang tao ang naglakas loob na kausapin ako. Chen Feng, ako hindi ko kayo sinisisi. Lahat naman tayo ay naghahanap buhay lang para makaraos.
Binayaran kayo ni Sun Qiang. Para sundin ang inutos niya, naiintindihan ko iyon. Pero ngayong pumunta kayo rito para makipag-toast. At sinasabing umaasa kayong aalagaan ko kayo. Pwes, liliwanagin ko na ang lahat sa inyo. Hindi ako nagtatanim ng galit. Pero huwag kayong umasang aarte akong parang walang nangyari. Mula ngayon, magnegosyo lang tayo ng normal. Kung pupunta kayo rito para kumain ng inihaw, welcome na welcome kayo. Kung gusto nyo akong maging kaibigan, dahan-dahanin natin. Pero kung pabor ang inaasahan nyo, maling tao ang nilapitan nyo. Akong si Chen Feng, isa lang hamak na nagbebenta ng inihaw. Wala akong kakayahang magbigay ng pabor kahit kanino. Tama ang sinabi ni Chen. Ang pakikipagkaibigan ay pinapatunayan sa samahan, hindi nakukuha sa isang tagay. Kung paano nyo siya tinrato noon, ganon din ang igaganti niya sa inyo ngayon. Makatarungan lang yon. Kuya Feng, grabe, ang sarap sa feeling ng mga sinabi mo kanina. Nakita mo ba yung mukha ni Kuya Wang, pulang-pula na parang puwet ng unggoy? Hindi ko yun sinabi para lang gumanti. Gusto ko lang iparating sa kanila na hindi tanga si Chen Feng. Kiang, nalugi tayo ng 2,300 ngayong buwan. Na, alam ko na. Anong silbi ng puro ka lang alam mo na? Kulang pa tayo ng 200 sa upa natin ngayong buwan. Wala na rin tayong pambili ng gatas ng anak natin. Ano bang gusto mong gawin ko? Aba, bakit ako ang sinisigawan mo? Akala mo ba gusto kong mangyari to? Gumagawa rin naman ako ng paraan. Gumagawa ng paraan, anong paraan naman yung ginawa mo? Nagbayad ka ng taong manggugulo sa pwesto nila. Tapos ang ending, sila pa itong sumubsob at napahiya. Nagbagsak ka ng presyo, pero wala pa ring customer. Ano pang balak mong gawin? Kung hindi mo sana ako sinulsulang isahan si Chen Feng, aabot kaya sa ganito ang pwesto natin? Ako pa ang nanulsul sa'yo. Noong sinabi kong nakawin natin yung recipe niya, umangal ka ba? Pumayag ka pa nga eh. Ngayong sumablay tayo, isisisi mo sa akin ang lahat. Sun Qiang, tunay ka bang lalaki? Hoy, hindi pa kayo nagbabayad. Hindi na kami kakain, ayaw na namin. Qiang, kung hindi na talaga natin kaya, ipasa na lang kaya natin tong pwesto. Kung lulubog pa tayo, baka pati titirhan natin mawala na. Pag-iisipan ko muna. Ilang beses ko ba kasing sinabi sa'yo? Sabi ko naman kasi sa'yo noon pa, maging wais ka at aralin mo yung timpla. Pero anong ginawa mo, puro kainuman at pakikipagtoma maghapon. O, tingnan mo ngayon. Hindi mo na nakuha yung timpla. Umalis na siya, bumagsak pa tong pwesto natin. Hindi ko inaral, pinakiusapan ko si Mang Wang na aralin. Sabi ni Mang Wang, kabisado na raw niya lahat. Pero yung lumalabas na lasa ng ihaw, iba talaga eh. Naniwala ka naman sa balimbing na Mang Wang na iyon. Kakarampot lang ang alam noon. Tapos ngayon, sip-sip na sip-sip siya kay Chen Feng. Tingnan mo nga yung itsura niya ngayon. Araw-araw nakatambay sa pwesto ni Chen Feng. Ni hindi ka na nga kinakausap eh. Alam na alam kasi niya na walang mararating ang buhay niya kung sasama siya sa iyo, Sun Qiang. Eh bakit hindi mo sinabi agad? Kung sinabi ko ba, makikinig ka? Kailan ka ba nakinig sa akin, ha? Kung hindi ko pa sinabing palayasin mo si Chen Feng noon, hindi man lang sana tayo kumita nitong nakaraang 1 taon. Tapos ngayon, ako pa ang sisisihin mo. Qiangzi, ilang taon na akong nagsasama sa iyo, ano bang napala ko? Ang gusto ko lang naman, isang maayos at tahimik na buhay. Pero ngayon, mawawala na tong pwesto natin. Ubus na rin ang pera natin. Sabihin mo sa akin, anong gagawin natin? Hindi ko alam. May utang pa tayo kay Boss Zhao sa pwesto na 600. Sa mga supply naman kay Zhao Sanjin, 1,200. Utang kay Kuya Wang 300. Ni hindi nga tayo makapaglabas ng 5,000 ngayon eh. Kung ibebenta natin tong pwesto, magkano naman kaya ang aabutin? Sa sitwasyon natin ngayon, swerte na kung mabenta natin ng 8,000. 8,000 kung 8,000, bayaran muna natin ang mga utang. Yung matitira pagkatapos mabayaran lahat. May matitira pa ba? Qiangzi, gumising ka nga sa katotohanan. Sun Qiang, ilang araw na ba tong mga karne mo? Boss Hao, sariwa pa po lahat yan. Kaninang umaga ko lang kinuha yan. Kaninang umaga mo kinuha to. Amoy mga baho na to. Eh,
Ay iyan po talaga ang amoy ng karne ng tupa. Hihi! Sun Qiang, 2 taon ka na sa night market. Alam mo na dapat ang patakaran. Ang mga panis na sangkap ay dapat itinatapon na, bawal nang ibenta. Pang ilang beses mo na to. Kuya Zhao, kalma lang po kayo. Itatapon na po namin ang mga karning ito, itatapon na agad. Pagbigyan niyo na po multang 500. Suspendido ang operasyon ng 3 araw. Simula bukas, sarado na ang pwesto mo. Babalikan ko ito pagkatapos ng 3 araw. Kapag may nakita pa akong ganitong problema, tatanggalan na kita agad ng lisensya sa pwesto. Kuya Zhao, pwede bang bawasan ang 500? Eh ako, alam mo ba kung sino ang nagsumbong sa'yo? Sino? Wala ka man lang bang kutob? Hindi mo ba alam kung gaano karaming tao ang binangga mo rito sa night market? Tapos na ang maliligayang araw ni Sun Qiang ngayon. Buti nga sa kanya, gumagamit ng bulok na karne, walang hiya, dapat noon pa siya na inspeksyon. Qiang, hindi na talaga natin kaya to. Bukas, ipaskil na natin na binibenta na ang pwesto. Qiang, magkano ang hihingin natin? 12,000. 12,000, may bibili kaya niyan. Ang pwestong ito ang pinakamagandang kanto sa buong night market. Hindi na mahal ang 12,000. Sa tingin mo, maibebenta pa kaya ni Sun Qiang ang pwestong iyan? Maibebenta, sino namang kukuha niyan? Ngat maganda ang pwesto niya. Pero sira na ang pangalan niya. Kung sino man ang kasali niyan, siguradong malugi. Nabalitaan ko, binaba niya na raw ang presyo sa 10,000. 10,000, kahit ibaba niya pa iyan sa 5,000. Hindi ko bibilhin yan. Eh ikaw, may pambili ka ba? Boss Feng, hulaan mo kung magkano na lang ang pwesto ni Sun Qiang ngayon. 10,000, 10,000 pero wala pa ring may gusto. Tama na iyan. Mahirap na't baka may makarinig. O sige, tama na. Pero seryoso. Nung pinalayas ka niya rito noon, paniguradong hindi niya inasahan na abot siya sa ganito ngayon. Marami pa siyang hindi inaasahan. Halina kayo. Malaking pambungad na promo sa pagbubukas ng Fengji Barbecue South City Branch. 20% ang diskwento sa lahat. Libre po ang alak at mga inumin. Xiao Chen, napakaganda nitong itinayo mong negosyo. Mas maayos to di hamak kaysa sa bulok na pwesto sa night market. Lola Xu, nakapagbukas po ang tindahang ito. Ay dahil po sa pagpapaupa nyo sa akin ng bakanting load noon. Kung wala po kayo, wala ang Chen Feng na kaharap nyo ngayon. Naku, huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil yan sa sarili mong pagsisikap at galing. Dapat pantay ang pag-ikot sa barbecue. Sa paglalagay ng pampalasa, unahin ang cumin tapos isunod ang chili powder. Tanda mo na ba? Opo, Kuya Feng, tanda ko na. Kuya Feng, ano nang iniisip mo? Iniisip ko lang yung nangyari 1 taon na ang nakalipas. Noong nakaupo ako sa upuan sa tabi ng ilog, na ang hawak ko lang sa bulsa ko ay 12,000. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kinabukasan. Ngayon po. Ngayon alam ko na. Kapag nagtiwala ka sa sarili mo, walang pagsubok na hindi mo malalagpasan. Ilagay mo dyan sa kawali. Chen, iho, anong iniisip mo? Lola Xu, sa tingin niyo po, ano po ba ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao? Konsensya.
Ang taong walang konsensya, hindi makakarating sa malayo. Tama po kayo. Nasaksihan ng night market noong pagsapit ng milenyo ang init at lamig ng ugali ng mga tao. At pinatunayan nitong laging may balik ang lahat ng kabutihan at kasamaan. Sa loob ng 2 taon, si Chen Feng, mula sa isang maliit na lamesa, nakapagtayo siya ng 5 branch. Samantalang si Sun Qiang, sa parehong 2 taon, mula sa pagiging isang sikat at mayamang boss, ay bumagsak at naging isang ordinaryong manggagawa na lang sa pabrika. At sa night market na iyon, hanggang ngayon, marami pa rin ang nakakaalala. Sa isang binatang nagangalang Chen Feng, na ang barbecue na tinitinda niya, ang pinakamasarap sa buong kalyeng iyon. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Iniaalay sa lahat ng nagsisikap, nananatiling nakatapak sa lupa, at hindi kailanman sumusuko.